Hindi na ako tulad ng dati. Ang hina ko na. Hindi na ako maayos maglakad. Hindi na ako maayos manamit. Ang aking pananalita ay hindi normal. Kung sa tingin ko ako ay parang isang naglalakad na zombie. Ito ang karamihan na nasa isip ng isang stroke survivor. Kaya karamihan sa atin ayaw nang lumabas ng bahay, ayaw nang makapag-usap sa kapitbahay o makapag-usap sa kanyang mga kaibigan dahil nahihiya siya. Ako po si Mr. Brave, ang inyong stroke coach. Hindi ko man po alam kung ano ang mga nasa isip mo sa mga oras na ito. Hindi ko man nakikita ang iyong kondisyon. Hindi ko man nararamdaman ang iyong pakiramdam sa mga oras na ito. Pero alam ko at nararamdaman ko ang iyong pinagdadaanan. Ngayong episode, gusto kong sabihin sa iyo ito ng malinaw at buong puso. Huwag mong ikahiya kung sino ka ngayon. Huwag mong ikahiya kung sino ka ngayon. Dahil hindi mo pinili ang ma-stroke ikaw. Hindi mo hiniling ang mga panghihina ng iyong katawan, ang hirap magsalita o ang pag-asa sa iba. At dahil hindi mo ito pinili, wala kang kasalanan. Ang pagbabago ng katawan ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ang paggamit ng tungkod, ng wheelchair o ng tulong ng iba ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng katapangan. Marami sa stroke survivors ang hindi lumalabas ng bahay dahil sa hiya. Ayaw magpatingin, ayaw magsalita sa harap ng tao, ayaw humingi ng tulong. At gusto ko sabihin sa iyo ito sa mga oras na ito, kaibigan, ang hiya ay hindi nakapagpapagaling. Ang pagtanggap ang unang hakbang sa paghilom ng iyong karamdaman. Ulitin ko para sa iyo, ang kahiyaan o ang hiya ay hindi nakakapagpagaling, kundi malaking tulong ang pagtanggap sa ating kondisyon at sa ating sitwasyon upang sa unang hakbang ng ating paghilom. Hindi ka kabawasan bilang tao. Nagbago lang ang paraan ng iyong paglalakbay. Ikaw pa rin yan. Hindi ka nagbabago. May alaala, may damdamin, may karanasan at mayroong kwento. Ang stroke ay maaring kumuha ng lakas ng katawan pero hindi nito kayang kunin ang iyong dignidad maliban kung ibibigay mo. Hindi ka pabigat, hindi ka problema, isa kang buhay na may saysay. At kung minsan naisip mong wala ka ng silbi, tandaan mo lagi ito. Ang presensya mo ay mahalaga kahit tahimik ka lang. Ang iyong presensya ay mahalaga kahit tahimik ka lang. Kung ikaw ay anak, asawa, caregiver o kapitbahay, ang simpleng pagkala ay napakalaking bagay. Huwag ka agad tapusin ang pangusap nila. Huwag iparamdam na sila ay pabigat. Huwag ipahiya sa harap ng iba. Ang kaunting pasensya ay malaking dignidad para sa mga survivors. Hindi ka dapat mahiya sa bersyon mo ngayon. Iyan ay bersyon ng lumalaban at nabuhay. Maaring mabagal ka ngayon, maaring tahimik, maaring kailangan mo ng tulong. Pero hindi ka kulang. Ipagmalaki mo ang bawat araw na bumabangon ka. Ipagmalaki mo ang bawat pagsubok na iyong nalampasan. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay sapat, ikaw ay nararapat na igalang. Kaya
Huwag kang magtago. Huwag ka lamang dyan lang sa bahay mo o sa kwarto mo lamang. Ayaw mong lumabas dahil ikinahihiya mo ang sarili mo. Hindi dapat ganoon ang ating damdamin, ang ating pag-iisip. Dahil mas makakatulong sa ating pag-unlad, sa ating pagaling, kung tayo ay manatiling masaya, manatiling aktibo sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Lagi mong tandaan, nagbago man ang lahat sa iyo, pero I believe, hindi nagbabago ang puso mo at ang iyong isipan sa mga tao na kapalibot sa iyo. Tandaan mo lagi, mahal ka nila. Maaring hindi nila may paramdam sa iyo o hindi mo makita, pero alam kong nasa puso nila na mahalaga ka at mahal ka nila. Ang gusto lang nila, lumaban ka, magpatuloy ka. Kaya akin laging paalala sa inyo mga survivors, para hindi tayo mahirapan, tanggapin natin ang sitwasyon na meron tayo, mahalin natin kung anong meron tayo ngayon, at magpatuloy tayo. Huwag natin hayaan na tayo ay matalo ng ating mental at ng ating emosyonal para sa ating mabilis na pagaling. Maraming salamat po.